Hi ka-vlogs! Today's video, isi-share ko po sa inyo yung mga pinagdaanan ko nung ako ay nasa Israel pa, kung paano ko nakuha ang aking pension or mas kilala namin sa tawag na pikadon. So in this video, isi-share ko po sa inyo step by step kung ano ba yung mga procedure na pagdadaanan natin kapag once na tayo ay magpo-for good na at meron tayong kukuhaning pension sa airport. So FYI lang po sa mga wala po sa Israel, kami po, lahat po kami na naka-insurance ang aming alaga. Kapag po merong sinasabing bituwak, naka-insured, may insurance ang aming alaga, hindi po ang alaga namin ang nagpapasahod sa amin, kundi yung insurance. Kung namatay po yung alaga namin, meron po kami makukuhang pension. And makukuha mo lang po yung pension na yon kapag magpo-for good ka na. Either magpo-for good ka na, or mag-move sa other country tulad nung pinagdaanan ko. So, ang daming question, mga kabilabs, ang dami nagtanong sa akin, and pasensya na kayo kung inabot ng ilang months bago ko nasagot yung ganitong topic. Marami po kasing mga kababayan natin ang nagtatanong kung number 2, mga kabilabs, na malalaman nyo sa video na ito, kung saan makukuha ang aming pension. Kasi po, meron lang specific na lugar sa airport kung saan natin kukunin ang ating mga pikadon. Okay, hi kabilabs. Nandito po tayo ngayon sa office ng aking bituwak or insurance ni Lola, ang Shiloh. Yan. A few inches later. Okay mga kabilabs, tapos ko lang po magpa-compute doon sa aking insurance ni Lola. Yung ginawa ko dyan mga kabilabs, dyan kasi yung insurance ni Lola, diba? So, binigay ko yung last kong papers. And, kukuha sana ako ng computation para malaman na kung magkano yung makukuha ko sa airport. Eh, ngayon, sabi sa akin, sa first week pa raw ng March or sa sahod namin next month, malalaman kung magkano yung makukuha ko. Kasi doon sila magpi-base sa susunod na sahod. And then, hindi ako pwede umalis ng Israel ng 19 pababa. Dapat daw, ang alis ko dito ay 20 pataas. To be able na makuha ko yung aking pension. Yung pikadon na makukuha ko lang sa airport pag magpo-for good na. So, third week. Alam ko ng flight ko. Third week ang flight ko, mga kabilabs. Ayun. Ay, nako. Hindi ako pala pwedeng umalis ng second week. Makakasama pa ako sa Sea of Galilee. Okay, counting recap lang po mga kabilabs, kasi alam ko, iba sa inyo, ngayon nyo lang po nakita ang aking YouTube channel. So, re-recap ko lang po kayo. Ako po ay isang caregiver sa Israel, and namatay po ang aking alaga noong February 4. February 4 po siya namatay. So, ang aming cut-off mga kabilabs sa Israel is mula 1 hanggang 30. And sasahurin namin yun every 9th of the month. So, pagpunta ko doon sa aking bituwag, binigay ko yung DTR, yung list ng DTR ko. Kasi 4 kasi namatay si Lola. So, meron pa akong 4 days na kukuning sahod. So, nung pagkabigay ko yun, hindi pa raw nila makukompute kung magkano yung aking makukuhang pension. So, ang nangyari, babalik daw ako after ng sahod. So, kapag, yun ang pangit po mga kabilabs, kung under po kami ng insurance, lahat po kaming caregivers ay meron po kaming pension. Ang sinasabing pension, yun yung back pay. So, para mas clear sa iba po, mas kilala po yun sa tawag na back pay. Hindi lahat po kami ay naka-insurance. Yung iba po ay private. So, hindi po lahat ng caregiver sa Israel ay bituwak ang nagpapasahod or insurance na nagpapasahod. Kasi po yung una kong mga naging employer, private po yun. And nagmumula ang sahod ko or namin sa mismong bulsa nila or mismong bank account nila.
kapag nangyaring nag-resign ka, nirelease ka, or namatay yung employer na yon na naka-private, mas kilala sa tawag na private, kasi sariling pera nila yung sahod namin, pag namatay yon, nirelease ka, or nag-resign ka, automatic, makukuha yung sahod or yung pension. Automatic po yun na umalis kapag umalis ka. So, i-disregard ko rin ibang problema kasi may mga ibang employer na ang hirap magbayad. So, disregard na yun kasi hindi ko naman yun hindi ko yun naranasan sa mga una kong naging amo. Kasi sila nun, binigay agad yung aking pension or mas kilala sa tawag na pikadon or back pay. So, yun po yung explanation ko doon sa ating unang video. So, marami pa po tayong pagsasamahan mga kabilabs. I hope tapusin nyo itong video at marami po kayong matututunan. Hi kabilabs! Yan, kasakay lang po natin or kabababa lang po natin ng bus. And nandito tayo ngayon sa Golom. Papunta tayo sa aking bituwak. May makukuha na natin ngayon yung aking pera. Char. Makukuha na natin ngayon yung papel na ipapasa ko sa Ben Gurion or sa Pikadon. Yung pension ko na tinatawag. So, paakyat. Medyo nakakapagod ito. Pero yun lang oh, yung building na yun. Yan nakikita nyo. Yan. Dyan lang naman siya. Okay, so nandito na po tayo, mga kablabs. Okay, so nandito na tayo. Yan. Ang pangalan ng aking bituwak, Shiloh Elderly Nursing Services. Bituwak or insurance. So, dito yung insurance si Lola. Ito yung pinakaantay natin bago tayo umalis ng Israel. Nakasalalay dito kung tayo ba ay aalis na ba o hindi. Years later. Ay, nako. Bad trip mga kabilabs. Wala pa rin. Pinababalik ako bukas. Kasi, ang daming cheche-boreche kasi, nung pumunta ako dito nung ipinasa ko yung ticket ko. Kasi hindi nila gagamitin or hindi kasi lalabas yung pera mo. Hindi nila ilalagay sa bangko, sa Ben Gurion Airport, kung hindi pa nila alam kung kailan ang flight mo. Eh, nung ibinigay ko kasi dyan yung flight ticket ko, Friday. Yung Friday, parang Sabado yun sa atin. Na ang pumapasok lang ay yung mga overtime, pero walang office. So, anong nangyari? Ibinigay ko lang dun sa reception. Dun sa information. Eh, siguro, na-misplace siguro. Kasi, kung hindi na-misplace, alam nila kung kailan ang flight ko. Or, lang nila. Hindi nila masyadong inintindi yung flight ko kasi ang nakalagay naman dun 23 ako aalis, 24 ako darating sa London. Eh siguro nakita nga nila kasi alam nila 24 ang alis ko eh ang 24 Friday. Pag Friday daw kasi hindi ako pwedeng mag-flight kasi sarado yung bangko doon. So yun lang, in short mga kabilabs, yung mga ganitong scenario kasi hindi mo yung mga ganyan hindi mo makokontrol. So, human error, their error, not mine. Pero wala tayong magagawa. Ayan, akala ko last day ko na ngayon dito. Ibabalik na naman ako bukas. Yun, just to update you, mga kabilabs. Mahirap umuwi. Lalo na pa may kukunin kang pension. Nakakainis. What? Tomorrow for sure. Eventually, Yes. Paalis na tayo. Nakuha ko na yung papel. Ang saya-saya. So, i-discuss ko po ito pag uwi ko sa bahay. Bye, Shiloh. Thank you so much. Okay, kabilab. So, ito na po yung pinaka-main topic. So, nasa dulo talaga siya kasi gusto kong
malaman ninyo kung ano yung mga pagdadaanan din ninyo kapag magpo-for good na tayo. So first of all mga kabilabs, pag decided na kayo na mag-for good or hindi na babalik sa Israel in short, una yung gagawin mga kabilabs, hanapin nyo yung mga bituwak nyo. Kaya ko nasabing kasi sa Israel po kasi, halimbawa ako, 8 years ko sa Israel, nakatatlong employer ako. Yung una't pangalawa private yon. Yung pangatlo, siya lang yung nakabituwak or naka-insurance. So ito lang yung aking focus. Pero kung nakailang bituwak kayo mga kabilabs, as far as I know, lahat ng bituwak na pinagdaanan ninyo, kailangan puntahan nyo sila isa-isa. Pero correct me if I'm wrong din sa mga mas expert po dyan. Kasi po, per employer, per agency, iba-iba tayo ng bituwak. So, as you can see, ito yung hawak-hawak ko, mga kabilabs. Kasi, hindi tayo pwedeng mag-direct sa pikadon sa airport. Marami ako nababalitaan, mga kabilabs, na hindi nila alam kung ano yung gagawin nila kapag magpo-for good na. Akala nila, porket uuwi na sila, kukunin na lang nila yung pera nila sa airport. Pero maraming proseso yan mga kabilabs. Kaya kung napansin nyo, February namatay si Lola. Nakaalis ako ng Israel ng April 2. Kasi bukod sa bituwak, meron din ako mga kinonsider na iba. Basta very timely mga kabilabs. Very timely na nung nakatanggap ako ng COS, Certificate of Sponsorship, tsaka naman nawala si Lola. So, parang naramdaman niya yata na iiwanan ko na siya. So, ibang topic po yung mga kabilabs. Baka umabot tayo ng 1 hour. So, itong papel na to is, ito yung computation na galing sa bituwak. Galing sa ating insurance ni Lola. Katibayan na nandito yung ibibigay nila. Okay. Sana magets ng iba. Yung computation na to, once na nasabi mo na sa bituwak na ikaw ay uuwi, inihahanda na or itinawag na nila doon sa bangko kung magkano yung matatanggap mo. So, sasabihan mo rin sila mga kabilabs, don't forget, sasabihan mo rin sila kung anong currency ang gusto mong matanggap, kung dollar ba yan, or gusto mo ba pounds or shekel. So, sabihan mo sila ahead of time. And pangalawa na i-consider mo is huwag kang uuwi nang wala ang bangko. So, sinasabi nila na 24 hours naman, pero mas i-clarify mo rin, mas maganda na meron kang access sa bituwak mo. Tanungin mo sila talaga kung makukuha mo ba yung pera mo pagdating mo sa airport. Kasi hindi nila ibibigay ito kung wala kang, third pala na i-consider natin is, kung wala kang flight details, hindi nila ibibigay ang iyong papers or wala kang computation na makukuha. So, syempre, tayo mga Pilipino, medyo alam nyo na, kayang gumawa ng paraan. So, yung agency ko is gumawa ng dummy account. So, kunwari, ito na yung aking flight. So, kunwari lang yon. Kaya, ang ginawa ng insurance, kinumpute na nila. And, kunwari, yun yung aking flight. So, but in reality, mga 2 weeks pa ako nag-stay sa Israel bago yung talagang flight ko. So, yun. Sana gets nyo mga kabilabs. Kung hindi malinaw, mag-comment na lang po kayo sa baba para ma-explain ko sa inyo na maigi. And then, ito yung mga pinagdaanan, yung mga inihulog ng bituwak sa atin every month since na nag-stay ako kay Lola. So, sa mga sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay 5 years kay Lola. So, kaya kung makikita ninyo, mapapansin nyo ilang pages to. Kasi nandito yung lahat ng deduction ko. Kaya ako nag-start. And kung ano yung bangko ko. Ayan. Halimbawa man mga kabilabs na wala namang problema pala mga kabilabs. Ika-clarify ko lang. Wala namang problema na aalis tayo ng Shabbat, Saturday, or Friday. Wala namang problema. Basta ibibigay lang natin yung bank account natin sa kanila. So, ano lang yan, proper communication lang yan sa bituwak natin. Yun, isa yun sa i-consider natin. Based ito lahat sa aking pinagdaanan sa aking experience. And asahan nyo na mga kabilabs na
yung computation nila dito, merong 15% tax. Merong 15% na bawas. And kapag kinuha natin yung pera natin, another 15% tax. So, ang daming tax mga kabilabs. Kaya, wag kayo masyadong mag-expect na buo nyo makukuha yung inyong kaperahan. So, yun. So, next kong ipapakita sa inyo mga kabilabs, kung saan nyo makukuha ang inyong pikadon sa airport. So, from here, dito po tayo sa letter C, E. Yan. Tumbukin lang po natin yan. And, konting lakad. May kita natin dito, may toys, duty free. And dito, ayun! Ito na siya, Mizra Tepahot. Thank you, Lord. Yan, ito nga siya. Bango. Okay, hi kabilab. So, nandito lang po tayo sa loob. Yan, kung saan kinukuha ang pikadon. So, okay. Yung requirements na ito mga kabilabs, binibigay po ito ng bituwak. So, ito yung computation. Yung computation, and ito na yung pera. Yan, naka-dollar siya. And nakuha ko siya ng dollar. Yan. So, kung if ever na gusto niyo ng ibang rate, ibang currency, kailangan sabihan nyo daw agad ang inyong bituwak. So, yun. That's it. So, okay. Tapos na po tayo mga kabilags. Ayan. Diyan po kinukuha ang pikadon. So, nakalagay po dito, foreign worker, we can also be reached at telephone number. Yan siya. Mizra Tepahot. Yan. So, paglabas po natin, ito, makikita natin ito. And, nandito pa rin tayo sa parang food court. Duty free, all gates. So, ang gagawin natin ngayon mga kabilabs ay punta tayo sa Panghapualim, magpapalit tayo. Kasi, isang currency lang yung pwede nilang ibigay. Kung pinili mong dollar lang. Eh, kami kasi gusto naming may plano kaming iba. So, hindi ko na i-elaborate. Kasi, depende naman yun sa inyo. Kung anong currency yung gusto nyo makuha. Yan. So, dito yung Panghapualim. Yan. Magpapalit muna tayo. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's... Okay, so meron pala tayong shout out mga kabilabs. Shout out ko lang yung nag-message sa aking personal Facebook account na si Ruby Zabala. Sabi niya dito, "Hi sis, lagi ako kasubaybay sa'yo sa YouTube. Sa wakas nakita ko FB mo. Andito rin ako sa UK. So, kung hindi ako nagkakamali, siya ay nasa Wales. Kung hindi ako nagkakamali ha. Pag napanood mo to, please correct me." Ayun, thank you. Thank you for watching mga kabilabs. Salamat sa inyong oras. I hope may natutunan kayo sa ating topic today. And please don't forget to share para marami pong If you think na nakatulong itong video na ito, please don't forget to share this video para makatulong din sa ibang mga kababayan natin dyan sa Israel. So, miss na miss ko na kayo dyan sa Israel. See you when I see you. I hope makabalik ako dyan. Kasama na ang aking family. Pero siguro mangyayari yan kapag alam nyo na,
just keep on watching sa ating vlog kasi lahat naman yan i-share ko sa inyo. God bless you all. Thank you always for your support.